Magandang gabi po. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan, ay yung 11 na bugok sa Senado. So, ito ngayon. Tingnan natin ang mga 11 dead man walking. Yan. Ito, tingnan natin. Yan, mga dead man walking yan. Yan yung mga 11 nagpunsi na bayan. Bago kausing tirado! Hey! Dadaan muna tayo kay Sarah, ang pinagmulan. Yes. Okay. Kay Sara Duterte, siya ang pinagmulan ng lahat ng ito. Siyang dahilan kung bakit nagwala ilang Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang Magandang gabi. makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at Rico malasakit, Dalang Ricoleto. bayan ay manahimik. From Negros Durugin Occidental, ang sindikato sa korte, sa Mayong gabi. DPUA, sa DS Sa inyong gobernador, si Henry Sevilla o Animal. Ito naman, ang pag-usapan natin, ang kanta ng bayan. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso
Hey! Okay. Ito si Tol Carentino. Yes, sir. Tata Kalsing Tirado. Okay. Okay. And then, ang ating pag-uusapan ay itong 11 na mga bugok. Okay. Ito pa yung 11 na bugok. Bakit ko sabihin? Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit mga bugok. Ito sila. Oh. Ang gusto lang nila, kanilang bulsa. Ayan. Sila po kasama sa nagplano na walang eleksyon. No? Ipakita natin ito. Nakita niyo ba? Yan yung mga coup-plotters. Nagpaplano na walang eleksyon na mangyari. At term extension, term mix. So, sabi sa plano ang dumalo sa plaza, ihiling dyan, sa plano, si Soto, kasama si Speaker Bojidi, kasama pa dyan yung iba, si Lacson, kasama din dyan yung congressman namin sa South Cotabato. Grabe talaga kayo. Ngayon, ang gusto lamang ninyo mangyari, yung sarili ninyong kapakanan. Kalain mo ba? Bakit nila dapat gagawin ito? Okay? Simulan natin ang kwento. Ang kwento pong ito ay nagsimula sa nag-motion, ibig sabihin nag-motion, hiniling ni Marcoleta sa plenaryo. Ibig sabihin plenaryo, kabuuan ng mga senador andun. Lahat. So kung kabuuan, ang hiling niya ay, kung maaari, baguhin natin yung ating patakaran at hayaan natin na pwedeng sumali ang mga nabilanggo na mga senador, ang senador na nawawala, gaya ni Bato. Yan ang hiling. Kasi ine-expect nila na sa susunod na linggo, baka si Jinggoy may warrant of arrest. Tapos sa sunod naman, si Joel Villanueva may warrant of arrest. Sa sunod naman, si Chis Escudero. So 4 na sila. Tapos wala pa si Bato, di siyam. Ano na lang ang mangyari kapag wala yung 5? Kung wala ang 5, ano mangyari? Sino ba? 5 ba ulit? Ulitin natin bilang. Si Bato, wala na. Si Chis Escudero, mawawala. Si Joel Villanueva, mawawala. Tapos si Jinggoy Estrada, mawawala. Sino pang isa mawala? Si Marcoleta. Kakasondin nila. So ilan yun? 5. Yung 13, mabawasan ng 5, 8 na lang matitira. Anong ibig sabihin yan? Di sa kada hearing, ang mangyari sa tuwing mag-session na itong mga senador, 11 ang kabila, 8 na lang matitira sa kabila. Tanong, una, ano mangyari? Matatanggal ba si Alan Peter Cayetano? Sagot, hindi po matatanggal. Okay? So ngayon, kung hindi matatanggal, ano ang rason? Kasi kailangan, para matanggal mo yung Senate President, kailangan meron kang 13 boto na mababa. Yung 11 sa kanila, wala nang sasali sa 8. Mark my word, sino ba yung 8 na matitira? Si Alan Peter Cayetano. Si Pia Cayetano, 2. Yung 2 Villar, 4. Si Robin Padilla, 5. Si Bongo, 6. Sino pang 2 pa?
So anyway, hindi ko ma-recall no, kung sino pa. Si Loren Legarda. Tapos, sino pang isa? Hindi ko maaalala ang isa, pero sa tingin ko ba, 7 na lang siguro. So ngayon, kung 7 na lang matitira, sabi ko kanina, hindi pwede nila maaagaw ang pagiging Senate President kasi kailangan mo 13 boto. 11 lang sila na mga ugok pa, mga bobo, at mga co-plotters, mga traidor ng bayan. At bakit ko nasabi na traidor? Nag-umpisa po yan sa meeting ni Tito Soto, ni Lacson, at saka si Speaker Bujiji, at may 5 pang iba, at si Congressman, Deputy Speaker na si Dinan Hernandez, Congressman namin sa aming bayan. Ang palak nila, walang eleksyon ngayong 2020. At kung walang eleksyon, paano gagawin? Kailangan magkaroon ng Constitutional Assembly, Constituent Assembly. Para mangyari yan, kailangan papayag ang Senado at papayag yung Kongreso na bubuo sila, magbi-meeting sila, magsisesyon sila, sabay at sa isang lugar. Joint session eh. So ngayon, para mangyari yan, kailangan papayag ang Senate President at kumbinsin ng Senate President ang majority na papayag sa sali. So ibig sabihin, kung papayag sa sali, sa Constituent Assembly, hindi na kailangan mga minority na kukontra. At ang kabila naman, hawak naman nila sa liig ang mga congressmen, so mag-isa na. So pag mag-isa na, ihahain nila, pagbuto-butuhan nila, kung para ba, dapat bang palitan ang Constitution. Yun ang unahin nila pagbuto-butuhan. At kung magbuto-buto sila, ay ang mangyari po, bubuto marami, bibilangin, pagsabayin, na bilang ang senador, kukunti lang senador. Hindi naman dadalo yung mga ayaw na senador. So, at least may majority sila doon. At bubuto rin ang mga congressmen. So, natural, approve. So, ngayon, kasunod naman nila, ano po ipababaguhin natin sa Constitution? Ang una nilang babaguhin ay palawigin ng 3 taon ang termino ni Bongbong Marcos na wala ng election. Kasunod, para pumayag yung mga congressmen at saka senador, palawigin din ng 3 taon ang termino ng mga congressmen na wala ng election. Ganon din ang mga senador na matatapos ngayon mag-graduate, tuloy-tuloy rin. 3 taon. So ano mangyari? May iba pa silang idadagdag. Ang gagawin din nila, ang sabi na pataasin ang edad ng pwedeng tumakbo ng pagka-presidente, gagawing 50 years old. So kung mangyari man ganon, hindi na pwede tumakbo si Sara. Pero may isa si Soto naman, ang kanyang gusto mangyari, pababain hanggang 25 ang pwedeng tumakbo ang pagka-presidente para pwede na tumakbo yung pamangkin niya na si Vico Soto. Yan po ang mga gagawin nila. Katraiduran yan. Ngayon, sa ginagawa nila, yan po ang kanilang Plan A. At kailangan mangyari ang Plan A, kailangan muna patalsikin muna si Sara. I-impeach, i-convicted si Sara. Yan ang gagawin nila. So, hindi ba katraidoran yan? Grabe. So, because of that, nalaman po ng grupo ni Alan Peter Cayetano, kasama niya mga, sabihin mo na mga DDS, mga Duterte supporters, Duterte senators. Sabihin mo na mga DDS senators. Nalaman nila ang plano. Kaya,
emergency ang nangyari. Nagbuo sila, ayaw ni Cayetano yung ganon, ni Alan Peter. Ayaw din ni Pia Cayetano. So, lumipat si Pia Cayetano mula sa grupo ni Soto, lumipat siya sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Tapos, sino pang ibang lumipat? Kasi 11 sila eh. Yung dalawang bilyar, lumipat sa kanilang grupo. So ngayon, ito na ang tanging layunin nitong bagong grupo, agawin ang sa Senate President para maharangan ang maitim na plano na magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon. Di ba? Tama yan! Naman klase. Ino-consin niyo pa yung bayan. Nakuno kayo, mga makatwiran. Ganon ang projection nila sa kanilang sarili. Akala niyo ba na totoo ang bayan sa ginagawa niyo? So, iyan po ang totoong plano nila. Kaya ngayon, ang karugtong ng plano na yan ay gagawa ang kanilang kakampi na si Rimulya. Kakasuhan si Chis, kakasuhan si Joel, kakasuhan si Jinggoy. So matanggalan na 3. Idadagdag pang kaso kay Marcoleta. So 4 na wala. Dadagdagan ang kaso si Ruben Padilla. 5 mawawala. Tapos si Bongo parating pa ang ICC. So ano na, 6 na. Si Bato, 7. Ganon ang ginagawa nila kasabay nung gusto nila na mangyari kasi natalo sila sa inaagaw ang corona sa kanila, kaya ganon ang ginagawa nila ngayon ay babawiin nila para matuloy ang Constitutional Convention, para matuloy ang tsa-tsa. Grabe ng mga tao ito. Ay, binibenta ang bayan. Kagaya lang kay Andres Sabungan. Di ba? Didiis ako. Bakit? Ano masama kung didiis ako? Kayo na hindi didiis yung masasama. Kumakampi sa magnanakaw. Kumakampi sa mga traidor. Mga grabe kayo. Tapos kayo pa mga grupo na bendalo. O ngayon, pag-usapan natin kung tama ba ang ginawa nila. Ito po nangyari. Dahil nasa sa pantaha ni Marcoleta, nag-raise siya ng motion. Madam President, kasi si Loren Legarda ang umupo, acting Senate President. Sabi niya, Madam President, pinapanukala ko po na papayagan na po ang mga absent na senador na bumuto sa video conference. Aba, kinontra kagad na mga grupo ng mga bendalo, lalo na ito si Erwin Tolpo. At saka si Risa Hontiveros, pati si Kiko Pangilinan, ayaw din nila. Hindi pwede yan. Kasi nakalagay sa panuntunan. Kung mayroon lang tinatawag na act of God na mangyayari. So, ano yung act of God? Kagaya ng COVID noon. Kaya dahil sa COVID, nag-attend sila ng hearing at bumuboto-boto sa pamamagitan ng computer. So, ngayon, ayaw nila yon. Pero, nakalimutan ni Kiko Pangilinan na siya noong nakulong si De Lima, ay siya rin ang nag-motion na padaluhin si De Lima mula sa kulungan sa pamamagitan ng video conference. Tapos, dito nag-argumento siya, bawal yan, ginigiba natin, sinisira natin ang ating rules.
Nakalimutan niya, siya pala nag-motion din. Kita mo yung mga utak niyan, utak mga ng ONC sa bayan. So ngayon, anong gagawin na? Ito naman, pumasok naman si Erwin Tulfo. Ganon din ang linya na hindi na pwede palitan kung ano nakalagay na sa panutuntunan na dapat, pag mag-motion, doon daw dapat ilagay sa Committee on Rules. At ang Committee on Rules, may isang araw pa lang na panugit bago aksyonan. Kasi ang nangyari, gusto ni Marcolita na magbuto-butuhan kagad. Ganun na nangyari. Ang magbubuto ay pangkalahatan. Lahat ng mga senador ay bubuto. Hindi lamang kasapi ng committee. Nakalimutan ni Bendalo. Nakalimutan ni Pangilinan Kiko, Mr. Noted, na siya pala ay nagsampa din ng ganong motion para kay Lila de Lima. Nakalimutan niya, abogado pa naman siya, na ang pinakamataas sa plenaryo, ang pinakamataas sa Senado ay ang plenaryo. Kung lahat andun sila, kahit ano gusto nilang gagawin, kahit isuspendin nila ang rules, pwede nilang gawin. Kaya, pwede nilang gagawin kahit na hindi na magpaalam sa committee. Ano nangyari? Aba, nag-walk out. Wala na sila magagawa, nag-walk out. Sinisweldohan kayo ng bayad tapos mag-walk out kayo. Yan ang problema sa inyo. Gusto nyo mananatili kayo? Unsi lamang kayo? Gusto nyo na diktahan? Gusto nyo kayo? Yan tinatawag na tyranny of the minority. Gusto nila sila maghari-harian. Nawawala na ang tinatawag na the rule of majority. Kundi nangyari, tyranny of the minority. Yan ang nangyayari. O ngayon, ano ang sa likod niyan? Ang sa likod niyan ay si Sara Duterte lamang. Gusto nila gawa ng paraan na makonvict si Sara. Ang problema nila ay alam naman nila na hindi kaya. Kasi bakit? Kailangan ng 16 na boto ng senador para matanggal si Sara. 11 lang sila. Kulang pa sila 5. Sa tingin nyo sa kabila, sino sa kabila ang tatalon sa kanila? Sagot, wala. Mabuti nga naagaw ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Kung hindi, patay na tayo, swak na tayo sa banga. Walang eleksyon na mangyayari sa 2028. Kung nanalo sila, mabuti na lang, andyan, naagaw. At kung bakit para maagaw, so naintindihan nyo na ngayon kung gaano kahalaga ang ginawa ni Bato para isalba ang bayan sa mga kamay ng mga demonyo na ito. Kahit na nagtatago si Bato, alam niya na hulihin siya, pumunta para bumoto para makuha ang pagka-Senate President. Pagkatapos, tago na naman ulit. Bato, magtago ka lang dyan na magtago. Antayin mo na lang kung si Sara na presidente sa kakalumabas. Kasi, kung paaresto mo si Bato o hindi, nasa desisyon ng presidente ng Pilipinas. Pero bakit niya gusto ipaaresto? Kunwari pa sa ayaw. Gusto niya ipaaresto kasi gusto niya mangyari, mananatili siya pagka-presidente. At alam kasi nila na matatalo sila kay Sara Duterte kung matuloy eleksyon. Yan po ang totoong kwento dito. Kaya kayo mga kababayan, ang mga 11 Judas, di ba sa usapin kay Kristo, 12 disipulo niya, isa yung Judas, tapos ang 11 hindi Judas. Pero dito, dahil hindi sila si Kristo, ang 11 ang Judas. Mga Judas ng bayan. Matindi kayo.
Maghanap tayo ng ibang ano. Pakinggan natin. Pakinggan natin si Attorney Harold Respicio. Ito, ang bida ng Isabela. Senator Bato na bumoto at yung dalawa. Dapat ba natin ipagbawal si Senator Bato na bumoto at yung dalawang kakasuhan nilang senador daw na maaaring makulong na this weekend? Hindi. Dahil in principle, we are a Republican government. Ibig sabihin, we are being governed by representation and for the people. Democracy because by the people. Republican because for the people. You represent. You sit sa Senate to represent the people. Sabihin yung boses ng taong bayan. Pag tinanggal mo si Senator Bato, tinanggal mo yung dalawang senador at hindi mo sila pagbotohan, na-representa pa ba yung mga taong bumoto sa kanila? Hindi po. Na-defeat na po ang Republican essence ng ating gobyerno. Kahit alin po sa inyo, Attorney Garcia at saka Attorney Harold Respicio, parang medyo napanood ko naman po kahapon yung issue doon na yung about nagsalita si Erwin Tulfo na ang gusto lang kasing mangyari ng majority, kaya po meron silang argumentong ganun, yung kung pwedeng maka-attend through via Zoom, yung mga wala po doon sa sa gagawing committee nga po nila, na ayaw pumayag ng mga minority na gano'n ang gagawin, na ang gumawa naman ng batas na yun, ng rule of ng Senado, ay si Risa Ontiveros at saka si Kiko Pangilinan nung time na kay Laila de Lima. Pero bakit, ang tanong ko lang po, bakit ayaw nilang gawin ngayon na gusto naman ng minority na gawin nga po yung rule ulit ngayon kung magkakaroon ng deliberation? Yung kasing gustong gawin ng minority, yung kinabibilangan ng minority is bawasin yung number ng majority. Okay, kaya kinakasuhan nila ng kinakasuhan. Yung gusto nila kasuhan lahat So sino ba may kaso na? Si Marcoleta, si Cheese, si Joel, si Jinggoy. No? Gusto nilang kasuhan lahat. Pero ito kasi yun yung kanilang, kumbaga, paniwala na pag kinasuhan nila at na-aresto, mababawasan yung constitutional threshold na 24. And therefore, kung mababawasan yung 24, hindi 16 para maka-impeach kasi kulang nga sila, 12 lang sila So, yung kanilang hope is bawasan nila yung dami ng mga nakaka-attend na majority sa session ng Senado para bumaba yung threshold. Hindi po, mali po ang kanilang paniwala because for as long as 24 ang senador, the constitutional threshold remains at 24. Mababawasan lang po yun pag may nagkaroon ng vacancy, may namatay, may nag-resign, merong naging permanently incapacitated, hindi niya na mape-perform yung kanyang duty. Yung pong mga pangbabatas natin, hindi pwedeng pigilan na mag-attend sa session. Yan po because they represent the voice of the people. Bawat isa sa kanila, boses ng kanilang constituents ang dala nila. So you cannot prevent them from attending the session. So ngayon, ang sinasabi ng majority, kung mangyari man na kami ay mapagbawalan dahil dumating sa panahon na hindi sila papayagan ng korte na umattend ng session, meron ganun kasi na pwedeng pagbawalan sila ng korte kung nasa korte na. No? Pwede silang umattend ng session through teleconferencing or video, sa video, para sila ay
maka-attend pa rin at ma-represent nila yung kanilang constituents. Pwede po yun. Kaya sabi ko nga po dun sa aking isang post, kahit ikulong mo yung 13, yung Valiant 13, 24 pa rin ang threshold. Hindi magbabago yun. So yung kanilang ginagawa is para mapababa nila kasi yung bilang, para gusto nila kasi mag-impeach. Kaya nung sinasabi ko, bigyan natin ng pagkakataon yung bagong mayorya because yung bagong mayorya gustong sumunod sa tamang proseso ng impeachment sang-ayon sa ating saligang batas. Kung guilty, guilty yan. Makikita niyo yan. No? Dahil gano'n naman eh. Pero kahit sino sa kanila kasi right now is not capable of rendering a guilty verdict kasi 13-11 yan eh. Walang may 16. So you are looking at the numbers na neutral na talagang ebidensya ang pagbabasihan para malaman natin kung may kasalanan ba yung nasasaktan o hindi. So yun yung sa akin, yung teleconferencing that should be allowed because that has been allowed in the past already. Yung walkout, walang ibig sabihin yun. Walkout, di talo kayo. In-admit nyo lang na talo kayo ay wala na kayong argument, that's why nag-walkout kayo. Yes, Attorney Garcia, parang mga bata, pag hindi binigyan ng candy, nag-walk out. Pag hindi na pagbigyan sa gusto, nag-walk out. Nag-iulupasay. Tapos kapag, kunwari, na-checkmate dahil binapalit lang sa kanila yung pangyayaring ginawa, inaproba nila noon. Pagka ayaw nila, sila masusunod. Pwede bang ganon sa Pilipinas? Attorney Harold, please. Itong mga senador natin mahina sa parliamentary practice. Ang sabi po ng Supreme Court, ang isang Senate sitting as a plenary ay pwede niyang baguhin ang kanyang sariling rules. Kaya nga po tinawag na plenary, anything goes by motion. So even against rules, yung ginagawa ninyo na motion and process of airing a motion, you can change your own rules. So nung sinabi nila na we wish to amend the rules, okay lang yun kahit against the rules yung amending the rules. Kasi bilang independent body, you can change your own rules. Sabi po yan ng Supreme Court. Kaya siya tinatawag na plenary, anything goes. Pero ang mas maganda po sana process ay number 1, nag-motion muna sana to suspend the rules para hindi mag-apply yung one day before, yung mga kung ano-ano mang debate, kung meron talagang debate pagdating sa mga ganong question. Pero implicit na yun, kahit hindi nila in-air yung motion to suspend the rules, implicit yun sa motion na ipasa on that very moment yung motion ng teleconferencing to vote. Implicit na po yun to suspend the rules. Ngayon po, kapag nag-motion sila to divide the House nang wala ng deliberation, okay lang din po yun kung yun yung pleasure ng majority. Kaya nga po siya tinawag na plenary kasi again, anything goes. Kung ano ang pleasure ng majority, yun po ang masusunod. Kahit sabihin ng majority na wag na kayong magsalita, wala ng debate, yun na po ang masusunod. Yung debate po, ang nasa constitution lamang ay kapag magpapasa ka ng batas, ito naman ay hindi batas, rule lamang ito. Internal rules lamang. So hindi yan constitutionally mandated na magkaroon ng deliberation. Kaya kapag sinabi ng majority wins na wala ng deliberation. Kaya kapag sinabi motion to change the rules, kahit walang motion to suspend the rules, implicit na po yun, at sinabi ng majority na wala ng deliberation, sundin po ninyo ang majority dahil yun ang nakalagay sa konstitusyon. Ngayon po, ipinagbabawal ba ng konstitusyon ang teleconferencing? Hindi po. Hindi po nakalagay sa konstitusyon yung venue kung saan uupo ang Senate. As a matter of fact, hindi naman unconstitutional during the time na nag-allow sila ng teleconferencing nung COVID. Therefore, valid ang teleconferencing. Again, plenary. Kapag nakaupo as plenary yung Senate, anything goes. Including yung pagtalaga ng teleconferencing as a matter of rule. Ngayon po, dapat ba natin ipagbawal si Senator Bato na bumoto at yung dalawang kakasuhan nilang senador daw na maaaring makulong na this weekend? Hindi. Dahil, in principle, we are a Republican government. Ibig sabihin, we are being governed by representation and for the people. Democracy because by the people. Republican because for the people. You represent. You sit sa Senate to represent the people. Sabihin yung boses ng taong bayan. Pag tinanggal mo si Senator Bato,
tinanggal mo yung dalawang senador at hindi mo sila pagbotohan, na-representa pa ba yung mga taong bumoto sa kanila? Hindi po. Na-defeat na po ang Republican essence ng ating gobyerno. Attorney Respicia, thank you po. Talagang Ayan, napapakinggan napakinggan nyo Attorney Yvette, baka meron po kayong gusto pa pong susugan. May isa pang abogada. Yes, merong may practical considerations bakit na-bring up yung issue ng pag-join sa proseso ng Senado via teleconferencing. We have to remember these pending cases dito sa sinasabi nilang kakasuhan nila ng mga senators, assuming na they are placed under arrest, they are still presumed innocent. Tama. So they still have the right to perform their obligations. In fact, may idadagdag dito si General Garcia. But suffice it to say na bayad yung ng taong bayan, ang sweldo nila, kailangan magtrabaho sila, correct? Hindi mo po pwedeng i-curtail ang kanilang mga karapatan to perform their duties. Kaya nung may nagsabi isang senador, kaya nyo yan ginagawa, ina-anticipate nyo kasi makukulong na sila, kung sino man yan. Gusto nyo pa rin silang paputuhin precisely because they are still innocent. Again, we go back to our constitutional rights at binoto yan ng taong bayan. Kaya, for further discussions, I will again give the floor kay Attorney Garcia kasi maganda magiging explanation niya tungkol dito. Yung pong Article 7, Section 11, sinasabi doon, yung arrest, hindi mo pwedeng arrestuhin yung isang mambabatas kung siya ay papuntang umattend ng session. Pagka ang parusa ay 6 years below. Ang implication po nito is actually hindi mo pwedeng pigilan ang isang mambabatas kung siya ay pupunta para umattend ng session ng Senado o ng Kamara. So, wala pong sinasabing pwede mong pagbawalan. Kaya sa aking pananaw, kung inaresto mo yung 13 at sinabi ng 13 may session kami, dalhin mo kami sa Senado, ikaw ay pulis, wala kang magagawa kundi dalhin mo sila ng dalhin at sunduin mo sila ng sunduin araw-araw kung may session sila sa Senado dahil yun ang maliwanag sa ating saligang batas. So you see, yung practical consideration, bakit mag-teleconferencing, ina-advance ni Attorney Garcia, assuming na makulong yan, o dahil kailangan pa rin sila mag-attend, hingi ka ngayon ng permiso sa korte, payagan niyo siyang lumabas ng presinto para mag-attend. Andyan yung mga police, after ng session ng sa Senado, ibabalik mo na naman sa kulungan. So yun yung practicality, kasi they still have to perform. So mag-teleconferencing na lang. Hindi nyo pwedeng i-disenfranchise yung mga bumoto sa kanila dahil sa yung schema na gusto mong gawin para ma-prevent lamang yung mabawasan mo yung constitutional threshold. Ano po yan? It's a futile exercise. Huwag nyo na lamang pong i-explore para manatili tayong mapayapa at makapagtrabaho ng mabuti ang ating Senado. Total, 13-11 ang bilang nyo So therefore, neutral yan. So hayaan nyo na lang magawa yung dapat gawain. Matupad yung inyong tungkulin sa saligang batas na to try and decide the impeachment case of the Vice President. Ang karapatan po na pagboto pagdating sa impeachment or any matter doon sa Senate ay exercise ng taong bayan through their representatives. In fact, hindi mo dinedeprive yung representative, dinedeprive mo yung taong bayan. As a matter of fact, the right to participate in political exercises is a right conferred by the people at hindi mo pwedeng i-deprive yan sa tao kahit makulong, as a matter of fact. Bakit? Merong mga penalties na ipinapataw sa isang tao na kapag hindi siya ipinataw as penalty, possess niya pa rin yung right na yun. Halimbawa, civil interdiction. Kapag hindi kasama sa penalty yung civil interdiction, pwede pa rin bumoto yan at pumirma sa mga kontrata. Kung wala sa penalty, na disqualified na siya na maging politiko o maging public servant, pwede pa rin siyang maging politiko at i-exercise niya yung kanyang political powers and representation. So kahit sabihin mong guilty itong mga senador na ito at wala namang political disqualification na ipinataw sa kanila,
maintain pa rin nila yung karapatan nilang mag-participate doon sa Senate. Dahil political right nila yun. Political right ng tao through them. Dahil wala namang ipinataw na penalty na ganun laban sa kanila. Kaya mali yung sinasabi ng mga commentators, yung mga nakakulong nga, hindi pwedeng makapag-teleconferencing. Bakit? Senador ba sila? Yan, tama. Okay. Di ba? Pero hindi. Pero kapag pinataw sa kanila disqualification to serve publicly, yun, bawal na sila. Pero kung hindi pa pinapataw, lalo na wala pang conviction at wala pang ang case innocent pa nga Therefore, wala pang political and civil interdiction. Libre pa rin silang i-exercise yung kanilang political power. Okay, klaro-klaro. Galing ng mga abogado. Okay. So, ngayon, ang may dadagdag ko lang dyan ay ganito. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. So, ngayon, binoto sila ng tao, ibig sabihin, boses ng Diyos naglagay sa kanila dyan. Kaya hindi pwedeng katalunin ng isang, kahit na may kaso, pwede pa rin silang dumalo. Yan po ang kakaiba. Boses ng tao. So, ang mangyari dito, ang kinakalaban ni Erwin Tulfo ay ang tao. Masyado siyang Antayin mo lang, Mr. Alan Peter Cayetano, Ma'am Pia Cayetano, Ma'am si Villar, si Camille Villar. Please lang, pinapalo up ko sa inyo ang kaso kong motion for reconsideration sa kuwaranto laban kay Erwin Tulfo, paki-actionan na ninyo para mapatanggal na sa Senado yung bubo na yan. Nagagalit sila kay Marcoleta na tinawag ko doon na aduminim ko na, personal kasi hindi mga abogado. Tingnan natin to. Balikan natin yun ng mga okay. Ito, pakinggan natin itong pakinggan na natin si Aimee Marcos. Ito si Aimee. Si Aimee Marcos. Ang dangal ng Senado. Marami kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo na wala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control. Nung hininto yung re-ribbon, nung talaga nabaon yung dangal ng Senado, aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Naalala ko, Senator De Lima at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan na walk-out pa. Ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin, marami tayong I need solution dyan.
Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Siguradong kailangan yun. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth, at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makapigay naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampasan ng April, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi na pinapansin. Ganon din ang nangyari. Isipin natin, ilan po na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang action. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdiba-debate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa binabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya ito, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT, parang ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung station sana, yung petrol station, yan sana. Kasi makapit, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Kung baba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang menos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag mabawasan yung cost of gasoline ng crudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ang ating magsasaka kung natudusa ang consumer, natudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost. Paano naman lugi-lugi ang ating mga magsasaka? Makalaga sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Malabang, marami na rin ang maming isda, hindi rin pamalaot. Alam natin yun. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Kaya ito, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon, walang kabuuang plano. Tapos may mga moves, ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Kaya ako natatakot kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kumaalala din yun ng COVID. Dalawang bayanihan yun. Bayanihan 1, bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, ano gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi doon. Dahil pa man, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang kung ano maisip, pero wala naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel, nakakasira talaga ng isip yun Okay. So, tama din ang punto ni Ivy. Napakaraming problema ng bayan, hindi ma-actionan kasi nag-walk out yung 12. Paano lagi mag-walk out? Di walang batas na maibagagawa.
Binayaran pa naman kayo ng bayan. Paano mangyari yan? Ang mga dapat nga batas ng pang-ekonomiya, yun dapat ang inuna. Sa totoo lang, walang kwenta impeachment kasi unang-una, bakit walang kwenta Duterte? Alam naman nila na hindi sila mananalo sa Senado. Ibabasura lang Senado. Bakit pa tayo aksaya ng panahon yan? Moot na academic na yan. Ganun na kasimple po. Pakinggan nga natin yung pakinggan natin ito si Ganang Mamamayan, yung mga programa ni Marcoleta. Sa totoo lang, number 1 ko na gusto ng senador ngayon, si Marcoleta eh. Dati kaaway namin yan, kaaway namin dati ni Inso Recto yan eh. Ngayon, siya na yung paborito ko. Personal niyo muna, Sen. Sa inyo pang pagtingin kumbaga, hindi nakaplano, biglaan ba yung nangyari walkout kahapon? Ako sa palagay ko, premeditated. Ganun ba? Kasi wala namang masama dun sa motion ng aming SP. Alan, dahil lang sabi niya, i-take up na natin sa floor. Opo. Ang pinagsisintimientuhan, i-take up sa committee dahil dun i-refer. Hindi pa nga organize ang committee. So paano mo i-refer? Sabi nila, hindi pa organize. Sino nag-refer? Kaya nga, may motion nga na i-take up. Sa kabatiran lang po ng ating mga kabay. Kasi kami po, mga pangkalan, hindi naman naintindihan yung rules ng Una, hindi naman natin alam yung rules ng Senado. Po. Pag sinabi pong i-take up sa floor, ano pong mangyayari? Ano pong gagawin? Pagdidibatihan namin sa floor, kaming lahat. Yung may kontra at saka isang ayon, so magdidebate po muna kayo. Magdidebate muna. Pagkatapos ng debate, merong magmo-motion to adapt. Okay. Iba po yung i-adapt. Iba po. Kasi yung i-adapt po yung motion niya, di po ba? Ano po ba yung motion niyo muna? Teka lang muna, Sen. Yung motion ko nga is to introduce a particular amendment on Section 41. Opo. Na ito yung mangyayari. Na ang isang senador sa isang mahigpit na o ibang mga kaso o rason ay pwede siyang humalo, mag-participate o bumoto sa mga ginagawa namin sa plenaryo o sa komite sa pamagitan ng teleconferencing o video conferencing o anumang gamit na digital or remote. Yes. So pag-participate siya, maaari kung saan man siya naroon, pwede siya mag-participate. Iyon naman, hindi lang naman para sa majority. Opo, lahat po kayo makikinabang. Halimbawa, yung isa sa kanila, hindi naman, huwag namang mangyari. Mangyari, nasa ospital. Pero gusto niya, dahil bill niya yun, halimbawa, gusto niya kahit pa paano, marinig ang kanyang sasabihin. Pwede. Kasi ang physical presence niya, wala eh. So pwede siyang mag-zoom kung gusto niya. O kaya kahit phone patch lang, o mag-text siya kaya. So yun ang motion. Applicable sa aming lahat. Kaya lang, ang nakikita nung isa, dahil merong pauhuli na ng ombudsman o ganito ganyan, kaya nyo ba kayo? Dahil nga napabalita na makukulong daw next week na... sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-speculate ng gano'n. Ngayon, ang ginawa ni SP Alan, kung pwedeng i-take up pagdebatihan na natin sa floor. Ayun. So lahat pwedeng tumayo ngayon. Sige, ipagtanggol mo nga yan. Paano kung ako naman ang magtatanggol doon dahil ako naman ang may motion doon. Ayaw nila. Ngayon, gusto kong humanap ng isang magandang dahilan. Wala akong mahanap na dahilan kung ba tayo nilang makipagdebate. Bakit ka pumunta ron? Bakit ka nagpaboto na senador? Ayaw mo bang makipagtalas-tasan? Ayaw mo bang bilang senador, yun talagang trabaho niya, di ba? Ayaw ipakita mo yung kaganapan na gusto mong mangyari. Seryoso naman tayo sa ating trabaho. Kung halimbawa may kaiba kang pananaw, jadi sabihin mo. Ayun, Paliwanagan ito. Ganun po yung nature ng trabaho ng isang senador. Hindi po trabaho ng isang senador na pagkatapos mo mag-deliver ng privilege speech na kung ano ang pinagsasabi mo, pag ikaw ay kanyang i-interpellate, tatakbo ka sa opisina mo. Pagkatapos pupunta ka sa media. Hindi po ganun ang senador. Dapat dun po sa plenary, parang lahat naka-record. Ayun. Paano marirecord yung pinagsasabi mo ron? Magpaparatang ka.
pagkatapos magpapasaring ka. Hindi po, dito po ito eh. Oho. Pero dun sa punto na para bagang binabanggit niya, hindi kayo magkaintindihan eh kasi iba ang pagkaunawa ng isang senadora, iba rin ang pagkakaintindi niya doon sa rules ninyo na idadagdag amendments na po naman ng rules ito sa napayagan, kayo nga binanggit nyo, natalakayin at kung ano man ang magiging resulta ng talakayan at ng debate, tsaka lamang i-adapt. Pagkatapos na ng katakot-takot na debate, kung gusto nila matapos kami ng alas 12 ng gabi, pagkatapos, pag na-exhaust na lahat, napakinggan na lahat, tsaka lang merong magmo-motion, Madam President or Mr. President, I move to adopt the motion. So yun po yung iminotion naman ni SP Cayetano na i-debate lang muna. Mag-debate muna tayo. Bakit po kinakailangan i-divide ang House? Kasi ayaw nila, may mag-o-object eh. So para makapagsimula kami, let us divide the House. Yun ang parliamentary practice. Ayun. I-divide ang House na ibig sabihin, mag-debate. Hindi. Papayagan nyo mag-debate. Pag sinabi ng presiding officer, division of the House. So, sino ang pabor dun sa pagdebatihan na natin? Taas ang kamay. O, titaasan na ganyan. Bibilangin ngayon. Nakuha ng may gusto, 10. O, sa panig nila, 8. O, di nanalo, magdebate kami. Majority rule, magdidebate muna. Magdidebate. Ganun yun. Pag-usapan muna. Akala ko pa naman, kaya pinalalabo nila ngayon kung ano-anong sinasabi nila. Liwanagin po ninyo, tingnan po ninyo yung transcript, pakinggan po ninyo yung motion ni Senator Alan Cayetano. Kaya ako nag-iisip, hanggang kanina, ano kayang mabuting dahilan? O ano kayang dahilan nila? Ba't tayo nilang makipagdebate? Ba't ka nagpaboto na senador? Ayaw mo naman palang makipagdebate. Ba't naman kayo naparatangan ng ad hominem niya yan? Na para bagang minalidyo yung kapwa ano yung senador. Ano po ba ibig sabihin ng ad hominem na yan? Yung ad hominem, meron kang inaaglahi na kasama mo. Na imbes na sagutin mo yung issue, binabaling mo sa iba. Wala po akong pinagbabalingan na yun. Sinasabi ko lang, ang distinction po, kilalanin nyo kasi nagtatalo kami, pinipilit nila na mag-concentrate sa Section 24, in-invoke na nga yung 136. Naswak doon dahil yun ang mismong tumutukoy sa amendment ng rules. Wala nang iba. Okay. So, yan ang paliwanag din ni Marcoleta. Ngayon, buksan natin ang iba pa. Sa kay Amy, tapos na tayo. Ito. Ito, ihabol natin ito. Si Lacson, nakalimutan niya na siya pala, nung nakakulong si Trillanes, siya ang kumakausap sa mga kapwa senador na padaluhin si Trillanes sa Senado, sa hearing. Ayan noon kay Trillanes, pabor si Lacson sa remote participation. Lumang press release ni Ping Lacson ito. Muling binubungkal online. May 27, 26, iba ng bago ang stand niya. Okay? So, ito pa si Ito pang isa. Si Kiko Pangilinan naman kay Dilema. Ayan. Si Kiko Pangilinan noon. Ganyan naman ang pinklawa, selective justice. Noong 2020, gusto niya dumalo si Dilema sa sesyon through teleconference. Tapos in 2026, ayaw naman niya, nag-walk out pa. Grabing bata ito. Ito, pakinggan natin ang speech niya na binira din siya ni Loren Legarda. Pakinggan natin. Is this rule, Mr. President? Is this rule, Mr. President,
for Senator was about to Bato, who is not recognize here. Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. President. Yes, These, just- we should not be... How can the Yeah. presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. Oh, then natauhan si Kwan? Natauhan si Ogag? Loko talaga to ah. Ito naman, pakinggan naman natin ito isa. Pakinggan naman natin ito isa Habang ito. siya ay nakadetain. Kasama rin niyo ba? Alam niyo ba, naghain din sina Senator Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan ng isang resolusyon noong 2021 na hinihiling na payagang makalahok si dating Senador Laila de Lima sa Senate sessions sa pamamagitan ng teleconferencing habang siya ay nakadetain. Kasama rin sa mga naghain nito sina dating Senador Franklin Drilon at Ralph Recto. Sa resolusyon, binanggit din na noong pandemic, inamendyahan ng Senado ang ilang rules para payagan ang plenary sessions at hearings through video conferencing due to force majeure or national emergency. Ginamit din sa resolusyon ang Trillanes versus Pimentel case kung saan binigyan din na walang ipinagbabawal sa detained legislators na gampanan ang kanilang tungkulin basta nasa loob ng detention facility. Pero hindi rin ito umusad noon. Ang dalawang tanong, pwede ba natin ikumpara ang sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon? At kung hindi pinayagan si former Senator De Lima, karapat dapat bang payagan ang buong Senado? Ako si Janina Vela, Billionaire News Channel. Okay? So, ito pa, nakakahiya pa si Win Gatchalian na to. Yung in-check na to, palayasin na natin ito. Anong ginawa niya rito? Basahin natin ang statement niya. We strongly condemn what appears to be the attempt to rush a major change. Kalukuhan, major change. Kabubo mo eh. Huwag na natin iboto yan si Win Gatchalian na yan. Sino pa? Ito pa, pakinggan, tingnan natin itong workout na to for the last time. Sakop siya sa appeal siya sa flood control. Ang pinagka-problema talaga na gusto na agawin para hindi na maimbestigahan ang flood control. Pag hindi na maimbestigahan, hindi na makakalkal yung mga 5 maleta na dinala ng mga Marines sa bahay, sa opisina ni Tito Soto sa Baclaran, malapit sa Baclaran Church. Makakalkal din ang mga pagsakay ni Lacson sa helicopter. Ano pang ibang makakalkal? Makakalkal din po, alin pa? Yung ginastos nila Duarte sa kampanya ng 2025. Binigyan ng pera ang lahat ng kandidato ng alyansa. Ang pera na yun ay nanggaling sa 8 billion na kinuha ni Trejib Olivar at binigay kay Adrian Bersamin at kinargayan sa tawag dito sa armored van at dinala sa Malacanang. Nakatext pa nga si Bersamin kay Bongbong Marcos, ito na, nakuha ko na ang 7 billion. Tapos good, V good ang text back. V good, ibig sabihin V,
Very, tapos good. So, yan po ang mga iniiwasan nila. Pati si Erwin Tolpo ay binigyan. So, ilan sila? Kasama pa dyan ang iba pa dyan, sigurado ako si Rapi Tolpo, meron din dyan. So, pakinggan natin itong kuhan na to. Kaya pag-account nila, pati si Aquino na yan, walang kwenta yung Bam Aquino na yan. Sinisweldohan kayo ng tao, tapos hindi ka magtatrabaho, mga letse kayo. Ngayon, itong pakita natin, paano lang mangyari ito sa may flood control? Ito pakinggan natin for the last time, pakinggan natin si Sara Diskaya. Gusto kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Kaya, coming from Sara Diskaya. Okay? So yan mga kaibigan, ito pa si tarantado to, sino to? Ito, ibira natin itong para sa kanya. 2 times siya ibira natin itong isa pa. two nights bar expenses sa Las Vegas? Nahiya ka ba para sa kanya? 2 times siya pumasok sa EDSA busway Nahiya ka ba sa anak mo sa 7 millions 2 nights bar expenses sa Las Vegas? Nahiya ka ba para sa kanya? 2 times siya pumasok sa EDSA busway, nagbayad lang ng 5,000 per violation, nahiya ka ba? Nahiya ka ba para dun sa kapatid mo na si Montulfo putak ng putak na binugbog kahit black belter, Nina Raymart at Claudine, na tuloy ang pagkakalat at inventor na chismoso kung kailan tumanda, lagi naman palyado. Hindi makasagot sa tanong ni Attorney Bing Guanzon kung mahaba ba Tweety Bird niya. Nakinabang kay Digong pero hudas kay Digong at pinag-iinitan ng anak niya na VP na wala namang ginawang masama sa kanya. Nahiya ka ba para kay Senator Erwin Tulfo na kahit convicted sa libel, lumaban pa ring senador na bend the law dahil bawal nga sa batas, disqualified siya? Nahiya ka ba na ang tatapang nyo sa putak sa mga kabit-kabit buhay pamilya pero sa libong bilyones na nilima sa kaban ng bayan sarado bunganga nyo? Hindi kayo makasalita sa harapan ng taong bayan. Tikom ang bibig ninyo. Kasi mga walang hiya kayong mga Tulfo brothers. challenge ko kayo na buhayin ninyo ang issue sa flood control project at ipatawag ninyo ang sangkot sa maleta. Kung hindi ninyo gawin ito, patunay na matapang lang kayo sa buhay mag-asawa. Nahiya ka ba sa anak mo? Yan. Kung hindi asawa ang iniimbestigahan, ayaw ilabas sa Tolpo. Ito, pakinggan natin. Ano ba to si Miguel Sibiri, talo ka na sa Mindanao. Wala na, galit na taga Mindanao sa iyo. Sen, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walkout po ninyo kanina. Holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda. Pero sir, sabi po... Allows. Ay, nako. Pakinggan natin ito si Loco. Si Bendalo, pakinggan natin si Bendalo. Ito si Bendalo.
Puno na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. O, para makaboto yung mga yun na makulong, kung sino man yun, para makaboto sila, nakakulong man sila. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? May common sense ka ba? Kabubo mo eh. Aba, umaarangkada na si Erwin Tulfo, Mr. Bendalo. Tama ka, common sense lang, di ba? Para hindi namin malaman na wala ka talagang alam sa batas. Tama ka naman, journalist ka. E hanggang saan ba hangganan ng pagiging journalist mo sa pagiging attorney ni Senator Marcoleta? Pakinggan mo yung sasabihin niya sa susunod kong mag-comment dito sa video na to. Para malaman mo, parang buksan ang isip mo at di ka bobo, di ka tanga. Tangina ka. Alam na alam nyo kasi kung sino yung mga isi-serve ng warrant of arrest this coming few days. Di ba? Pagkatapos si Senator Bato, susunod si Jinggoy, kakasuhan ng ombudsman ng plunder. Tapos susunod na naman na isi-serve ng ICC na warrant of arrest, si Bongo. Next, si Joel Villanueva. Tapos si Francis Chis Escudero. Napakarami yung ginigipit eh. Buwakan na inyo lahat, putang ina nyo eh. Uubusin nyo lahat ng majority. Uubusin nyo lahat ng pagtanggol ng bayan Pilipinas. Putang ina nyo. Na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niya may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako talagang gigil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pa lang nila, ganun eh. Kami wala kaming iniisip na gano'n. Pero kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa session? Tsaka na natin pag-usapan yun kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa. Ang punto kasi rito, mga kababayan kong Pilipino, kung hindi ako nagkakamali nagmamadali si Senator Marcoleta kasi nga, alam nila na kanilang hanay na ginigipita sila ng pamahalang BBM. Iniisa-isa na sila na serve ng warrant, damputin, kasuhan. Sanay naman sa pagigipit si BBM di ba? Pinapatakbo niya na nasa likod siya, yung mga ahensya na yun ang kumikilos para gipitin yung nasa majority. So, pag-usapan naman natin itong balita. Alek, ito yung iniiwasan ng mga minority na mabuksan. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo ang ating vlog. Paki-share na lang po